Cards and 99, new heroes of the game. And we are getting ready for this matchup sa pagitan ng EAC at ng LPU. Anton Rojas alongside Reynam Batak. And of course, we will be having at courtside Lexi Gonzalez and Christine San Agustin reporting for LPU and EAC respectively. Ang pinakamalaking development dito, partner, ay yung one-game suspension ni Sean O'Malley. Yes, at yan yung pinag-uusapan natin kanina eh. Kasi isa talaga si Sean sa key factor nitong LPU. So, with the absence of Sean, kailangan merong big man dyan ng mag-step up. And hopefully, itong si Umandak ang tinitingnan natin na mag-step up dito sa pagkawala ni Sean O'Malley. Siyempre, ang isa sa mga mamimiss ng LPU, yung depensa ni Sean O'Malley, kaya nakascore agad itong si Nat Cosejo. Adjustment para kay Coach Gerson Cabiltes. Nag-start ngayon si Nat. Yes, and kasi ang ganda nitong nilaro ni Nat last game eh. So talagang binibigyan ni Coach Gerson ng mataas na kumpiyansa itong si Nat. Considering na off the bench si Nat sa laban na yun. Yes, sa kabilang ko panic naman, Anton, si Enoch, I think this is his third starting sa season na to. So tingnan natin yung mga adjustment ng dalawang coaches. Maraming adjustment. Yes. Kasi napapansin natin, Enoch, obviously a player, napaka-talented as we see this basket mula kay Nat Cosejo. Pero ang ginagawa ni Coach Gilbert, minsan nagsa-start, minsan off the bench. So, tingnan natin yung adjustment dito. And ngayon naman, si Macwadana naman yung off the bench dito sa LPU. Actually, nakausap namin ni Bo Belga, si Coach Gilbert about that. Kung bakit nag-off the bench si Mac. Sabi daw, maalat yung laro ni Mac eh. Nung nagsa-start siya, kaya sinabihan siya ni Coach Gilbert na subukan natin off the bench muna. At yun, gumanta yung laro ni Mac. Oo, yung ganda nung pinakita niya nung game na nung off the bench eh. Kasi minsan kasi Anton, may mga players talaga na hindi ka hiyang doon sa starting. Tapos meron namang players na gusto nila off the bench. Bola na kay Gurtiza. Gurtiza, pinangga ni Omandak. Binagsak ang bola dito kay Cosejo. And it's gonna be LPU basketball. Kanina, nakausap ni Christine San Agustin si Nat Cosejo. Tignan natin ang kanyang adjustment with this report. Kung may mga kupunang namong problema sa mga larong tambakan, ibahin raw po ang EAC Generals na ang tanging problema lang ngayon ay kung paano sila mag-a-adjust sa mga larong dikitan for Nat Cosejo. Magandang problema ang kinakaharap ng mga general ngayon dahil unlike last season, ang iniisip lang nila for season 99 ay kung paano sila mag-a-adjust with the fact na kayang-kaya pala nilang makipagsabayan sa mga digdikang labanan. Kaya naman, Anton and Ray, isa lang po ang mantra ni Nat against their opponent, and that's not today, LPU, not today. Balik sa inyo. Gusto ko yung confident ni Nat Cosejo, Anton. No? Siyempre, papalakas loob din yan eh. Kasi 6-0 itong LPU. So, di ba? Alangan naman ma-down ka. So, para ma-boost yung confidence mo, kailangan talaga magsabi ka sa mga teammates mo and coaches mo na kahit 6-0 yan, kaya-kaya natin yan. Tsaka iba yung kumpiyansa ngayon ng mga players ng EAC as we see this move mula kay King Gurtiza. At yun daw yung effect ng pagdating ni Coach Gerson Cabiltes. Nagkaroon ng kumpiyansa itong mga batang to. And mas well-organized na itong EAC ngayon compare mo sa mga past seasons nila. And may kita mo, yung execution ng plays nila, napakagandang tingnan. Pamandak, sumubok mula sa labas. Rebound Konanan. Barba, susubok mula sa labas. And that's a good box out right there. It's EAC possession. Yan yung kailangan gawin ng EAC dito sa LPU na talagang box out and gang rebound. Josh Tolentino nakapuntos in the paint, giving EAC this 2-point lead at may agaw pa dito. Cosejo, drop pass, backward with the finish. Ganda nung full court defense nila dito ng mga taga-EAC. Talaga nahihirapan at pinahihirapan nila itong si Kunanan pagbaba ng bola. Kanina rin, napag-usapan natin yung pagkawala ni Sean O'Malley. Lexi Gonzalez has more from the LPU side. Today, we won't be seeing Sean O'Malley in the court because he is serving a one-game suspension after incurring 2 technical fouls in their last game against San Beda. Nang tanungin ko naman si Coach Gilbert Malabanan kung bakit niya sinabi na inaako niya ang nangyari kay O'Malley, sabi niya, as the head coach and as a father to your son, syempre, dinidiscipline ko sila. Para sa akin, dapat mas nagabayan ko pa siya. Dagdag pa niya, na I quote, I am a father to them, and they are all my sons.
kaya inaako ko silang lahat. Siyempre, gusto rin natin malaman kung kamusta ang gising ni Coach Gilbert today. Sabi niya, habang tumatagal nga raw ay paunti na ng paunti ang kanyang tulog dahil mas active daw ang kanyang isip sa paggawa ng game plan sa gabi. Ako, coming into the season, hardworking and responsible, that is Coach Gilbert for the LPU Pirates, Anton and Ray. Thank you very much, Lexi. We'll talk more about that coach and player relationship sa aming pagbabalik. The game is tied at 8 here in the first quarter. And yan ang kartada ngayon ng LPU Pirates. EAC naman under new coach Gerson Cabiltes. Nanalo sa unang dalawang laro pero natalo ng back-to-back. Yes, yun yung medyo bad side dito sa mga taga Generals, Anton, dahil nga after winning back-to-back games, sumunod naman back-to-back loss naman. So, syempre, ang bilis bumaba ng moral na itong mga players ng Generals. And sa LPU naman, 6-0. So, medyo mataas ang kumpiyansa. And tingnan lang natin. Yes. Mga bata mo. Laban lang. Yep. And gusto ko yung sinabi ni Coach Gilbert kanina, Anton, no, na habang palayo yung laban, paikli naman yung tulog niya. Well, minsan kasi ganun eh. Nananalo ka, 6-0 ka, pero alam mo, yung mga ibang teams kasi sa'yo nakatingin eh. Gusto pang talunin ng lahat niya kasi ikaw yung wala pang talo. So the pressure ngayon, nalipat dito sa LPU Pirates. Pero yun nga, si Coach Gilbert nakaranas na kasi ng 18-0 eh. Yes. Nung assistant siya ni Coach Topex Robinson. Kaya hindi rin siya ayaw rin niya mag-celebrate eh, kahit ganito sila ngayon. And there, I remember, I think nung last 2 games na na-cover ko yung LPU, nabanggit namin yan with Martin. Sabi nga niya sa amin na, Anton, na ayaw niya nang mangyari yung 18-0 nila. Then after pagdating ng finals, bigla silang naging 0-2. So, yun daw talagang naging lesson learned nilang mga taga-Pirates. So, eto, 6-0 sila. And for sure naman, hindi nahayaan ni Coach Gilbert na mangyari ulit yun. Tsaka ngayong season sa NCAA with all the upsets that have been happening, hindi sure win eh. Yes. Lahat na makakalaban mo dito, pwedeng makasungkit ng isa eh. And alam mo, dati yung mga nasa bottom natin ng mga teams, ngayon nasa top na eh. So, hindi mo talaga ma-assure kung sino talaga yung easy win, sino yung easy loss dito. Kasi lahat ng teams this season 99, lumakas talaga sila eh. Tsaka for sure, walang isang tao na nag-predict na after 3 weeks, yung Letran lang, yung walang panalo dito sa season 99. Yes, yun yung mga talagang, of course, Letran came from winning championship, pero etong season 99 sila lang yung wala pang panalo eh. So yun yung mga talagang nabigla yung mga tao. Pero yun nga, bilog kasi ang bola, Anton eh. Hindi natin masasabi talaga. Samantala, Aviles, yan yung mga susubok na punuin yung nawala sa LPU sa pagkawala ni Sean O'Malley. Omandak laban kay Luciano. Omandak in and out, rebound, Maguliano. Pinasok na ito si Ochavo. Anton, ito talaga yung lagi kong inaabangan pagka nagko-cover ako ng EAC kasi siya yung sinasabi ko lagi na Little General 2.0 eh. Ang galing niyang maging pag-set ng plays, ang galing niya kung sino yung mga... Nakikita niya kagad kung sino yung open na teammate. Nag-comment nga si Francis Munsayak eh. Sabi niya, siya yung original na Little General. Which is true naman. Siya talaga yung original na Little General. Oo, walang masasabing Little General kung walang Francis Monsayak. Samantala, Ochavo tumira mula sa labas. That's an air ball. Babalik ang bola sa LPU.
At tatawag ng timeout si Coach Gilbert Manabanan. Lamang ang mga Pirata laban sa mga General 10-8. Silipin natin ang nakaraang laro ng LPU Pirates. Ito, mabigat yung Yes. nangyari dito. This game went down to the wire. Grabe yung pinakita ng LPU Pirates dito. Ito talaga yung lagi bumubuhay sa kanila, yung bench points nila. And I think right now, as of now, sila yung number 1 in terms of bench points. 49.3 points per Wow. game from the Sobrang laki. bench. Ito naman yung nangyari laban sa Mapua. Natalo yung EAC, but as you can see, it was a close game. Lamang sa lahat ng stats. Rebounds and bench points. Kaya lang, it all boils down talaga pagdating sa dulo. Yung decision making and yung talagang paano ka mag-execute ng play. Ayan na, si Maclod Guadagna. Tama yung adjustment na ginawa ni Coach Gilbert. Nag-usap daw sila ni Maclod. Sabi niya, subukan natin na off the bench ka muna. And so far naman, effective kay Maclod yung pagiging off the bench. Oo, kasi yung unang laro niya na off the bench, 20 puntos agad eh. Oo. Dito, pinasok na siya. Maaga agad nagparamdam sa atin. Unang puntos niya, 3 points agad. At eto na nga, Maclod Guadagna. Catch and shoot, coming off a curl. Yun yung specialty nitong si Maclod Guadagna. And yan yung maganda kay Maclod kasi pagka alam niyang may konting opportunity to shoot the threes, talagang hindi siya nag-hesitate eh. Umpad. Wow! Lusot pero sabi ni Aviles, traveling daw. Oo, pero naka-establish kasi yung dalawang paa eh. Kaya hindi tinawagan ng traveling. Valdez. Basic sa ilalim. Maguliano. Valdez. Almost coming up with a steal. Umpad. Blocked by Montaño. Babalik ang bola dito kay Enoch. Valdez with the finish. Mahirap talaga may sapitong si Valdez pag nasa paint na kasi ang lakas ng katawan niya and bukod sa malakas yung katawan, athletic pa. Biggest lead of the game now for LPU. JP. Ayun, pa sa kanya. Malinis naman. Oo. Ito naman yung sagot ni Enoch Valdez. And a nice block by Montaño. Siyempre, mahirap na mapigilan si Valdez kung ganun kalalim na nakatanggap. And especially si Ochavo pa yung naiwan doon. Talagang alam na ni Valdez kung paano gagawin niya. Guadagna. Versosa. Bumilis yung rotation ni Coach Gilbert sa bigs, ha? Yes, yan yung din napansin ko. Kasi I think itong si Sean O'Malley, isa sa mga mataas ang minuto ni Coach Gilbert. So, para punan yun, talagang mabilis yung kanyang rotation pagdating sa bigs. 23 minutes per game ang nilalaro ni Sean O'Malley ngayong season 99. And so far, nakikita natin agad dito kay Coach Gilbert yung kanyang adjustment. So yung unang nakita natin is yung kanyang quick rotation dun sa kanyang mga bigs. So Omandak, Aviles, Versosa. Papalitan sila. And for sure, etong si Enoch Valdez, malamang pagka na medyo naalanganin itong LP mamaya, baka gawin niyang 4 ito. Naka-excite isipin na gawing 4 si Enoch Valdez. Yes, kasi minsan na rin siya naging 4 dun sa past seasons niya, pero this time kasi, itong season na to, talagang ginawa na siyang legit small forward ni Coach Gilbert.
Kind of like what Charles Liu is doing for Will Gozum sa Binil. Oh. Imagine mo, Will Gozum, ang laking player, tapos babantay mo, ang laking 6'5", 6'6" si Will Gozum. Samantala, last year's team captain, JC Luciano, nakapunta sa ilalim. Reds Villegas. Yes, Red Villegas, ito yung isa sa mga key factors kung bakit nakuha nila yung panalo kontra SBU. Nagugulat kami ni Big Bo Belga dito kay Villegas kasi halos lahat ng 50-50 balls nakukuha niya. Oo, and ang tawag talaga doon is pure hustle. Talagang itong si Villegas, pinakita lang niya sa mga kasama niya na gusto niyang manalo. Kasi yung estilo nilang dalawa ni Greg Cunanan, as we see the shot by Kinal, magkaiba eh. Oo. Si Greg is more of setup, Yes. si Villegas mabilis. And itong si Cunanan kasi more on steady pointer talaga Yes. siya eh. And itong si Villegas naman, mas lamang sa kanya yung pagiging shot creator. Villegas, dinedepensahan si Ralph Robin. Robin, drop pass para kay Kinal. And the EAC Generals with a 6-0 run, or make that an 8-0 run, as they take the lead against the LPU Pirates 18-17. Hindi pong napapanood ang NCAA Season 99 dito sa GTV.